Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating Diyos na narito po tayo muli upang patuloy na sambahin at purihin ang Kanyang pangalan. Maraming salamat sa kabutihan po niya, sa patuloy na pag-iingat po niya sa buhay po nating lahat, mga kapatid. So, una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat po sa ating Diyos sa lahat po ng mga biyaya, lahat po ng mga pagpapala at kabutihan po niya sa aking buhay at sa buhay po nating lahat na naririto. Ang pagbabahagi po ng salita po ng Diyos ay isa pong malaking responsibilidad at isa pong pribilegyo. Kaya hindi po natin ito pwedeng take for granted. Kung meron po tayong pagkakataon, as long as available po tayo, ay hindi po tayo magsasabi na no. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pribilegyo din po na naibigay po sa akin upang muli pong bitawan sa atin ang mga salita na Kanyang gustong maipahayag sa ating lahat. So, ganoon din po ang topic na aking ibabahagi sa atin. Patungkol po ito sa panalangin. So, praying in desperation. So, ang panalangin po mga kapatid ay isa rin po malaking pribilegyo sa atin na ibinigay po ng Diyos. Bakit po ganoon? Sapagkat kung titingnan po natin ang ating sarili, sino po ba tayo para tayo ay lumapit at humingi po sa Diyos? Salamat na binigyan niya po tayo ng pribilegyo para makalapit po tayo sa Kanya. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay yumupo at manalangin po sandali. Hallelujah! O Diyos Ama, sa ngalan ng iyong dakilang anak na si Jesus, kami po ay patuloy nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo, Panginoon. At itinataas po namin ang lahat ng mga salita mo na aming pag-aaralan sa umaga po ito. Naway patuloy mong kaunawa po sa amin. Hindi po namin ang gabay po ng iyong banal na Espiritu na siya po humipo, O Diyos, at magpaunawa ng lahat ng mga salita mo ito, O Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, pagkatapos po ito, lahat ginawa po kami ay makakatanggap, aalis at puno-puno po ng iyong mga salita, puno-puno po ng iyong presensya. Maraming salamat po, Diyos. Hayaan mo na ikaw ay maghihayag at may taas lamang po sa aming kalagitnaan. At gamitin mo po itong iyong dugo, Diyos, bilang iyong bibig upang ipahatid po itong mga mahalagang mensahe na kailangan po namin sa aming pagpapatuloy na paglingkod po sa iyo. Maraming salamat po ang mamuli at sa ilaman po lahat ng papuri sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So sabi ko po, ang panalangin po ay isang pribilegyo. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, tumatawag po sa Diyos, idinadaan po natin ito sa pagpapakumbaba. Amen? Hindi po tayo lalapit sa Diyos na merong pagmamataas po sa ating mga puso dahil hindi po tayo malulugdan ng Panginoon. So basahin po natin sa bilang panimula, basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. Hallelujah. Sisi, ilagay po natin ang ating mga sarili na tayo po ay isang bilang mamamayan po ng Diyos. Mga tinawag. Okay? Mga niligtas po, binigyan po ng kaligtasan po ng Panginoon. Sabi niya dyan, kung tayo, kung bilang isang mamamayan po ng Diyos, tayo ay magpakumbaba na tumawag po sa Kanya, manalangin, tumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Tingnan po natin dito yung kapangyarihan po ng pagpapakumbaba po natin sa ating Panginoon. Na kapag tayo lumapit, dumulog po sa Kanya, mayroong kababaan po ng ating loob sa
dyan, patatawarin po niya at dirigin ang ating mga panalangin, mga kapatid. Patawarin po niya ang ating mga kasalanan at pagpapalain po niya ang kanilang lupain. So meron pong pagpapala. Kung tayo po ay lumalapit po sa Kanya na meron pong pagpapakumbaba sa ating mga buhay. So ito po ay isa pong gabay po natin kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid. At sigurado po na kapag in-apply po natin itong gabay na sinasabi po niya dyan sa ating binabasa, sigurado po sasagot o tutugon po ang Diyos sa ating mga pinapanalangin. Siya na po ang nagsabi niyan, mga kapatid. Kaya tingnan po natin ang tatlo pong antas ng panalangin na sinabi po ng ating Panginoong Yesus. Basahin po natin ito bang sumunod na verse sa Matthew chapter 7, verse 7. So kapag in-apply po natin yung gabay na yan sa panalangin, hindi po tayo mahihiya na gawin itong tatlong antas po ng panalangin na sinabi po ng ating Panginoong Yesus. Basahin po natin yan, sabi niya, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap niyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Hallelujah. So, tatlong bagay po ang makikita po natin dyan. Una-una po sabi niya, humingi kayo sa Diyos. Pangalawa, hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap niyo. At kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. So tayo po mga kapatid, hihingi po tayo sa Diyos hindi dahil tayo ay may karapatan. Okay? Hindi dahil ating karapatan, kundi dahil tayo ay kinahabagan at kinawaan po ng Diyos o ng Panginoon upang ibigay ang ating mga hinihingi po sa Kanya. Amen? Hindi po tayo humihingi dahil sabi natin ay karapatan ko humingi sa Diyos. No, pribilehiyo po ang panalangin. Pangalawa po diyan, hanapin ninyo siya. So hanapin natin siya hindi dahil may atraso siya sa atin o kaya may gusto natin siyang utusan. Hindi po ganoon, mga kapatid. Hanapin natin siya dahil sa Kanya natin makikita ang hinahanap po natin. Amen po ba? Amen? Kaya sinasabi niya mismo sa atin na hanapin natin siya. Ibig sabihin po na sa Kanya po yung hinahanap po natin, mga kapatid. Ano mang bagay po yan. At ang pangatlo, kumatok kayo sa Kanya. Kumatok tayo sa pintuan po ng langit. Ang ating Panginoon dahil siya ang magbubukas po ng daan o pintuan ng ating mga pagpapala. Ibig sabihin po mga kapatid, hawak po ng Diyos, nasa kamay po ng Panginoon ang mga pagpapala at biyaya po sa natin. Wala po sa atin ang susi, nasa kamay po ng Diyos. Okay? At siya po ang magbubukas po niyan ng pintuan para sa atin. At gawin po natin ay kumatok po tayo, sabi po niya. At nakahanda po naman po ang Diyos. Kapag in-apply po natin, yung sabi niya na kung ang aking mamamayan ay magpakumbaba, manalangin, dudulog po sa Kanya, diringgin po niya ang ating mga panalangin, at kung tayo tatalikod sa ating mga kasalanan, patatawarin po niya tayo. Hallelujah. So napakabuti po ng Panginoon. Amen? Nagbubukas po ang Kanyang palad para pakinggan at tanggapin po ang ating mga kahilingan po sa Kanya. Ngunit binigyan po tayo ng gabay kung paano po natin yan gagawin. So ganun pa man mga kapatid, marami pong mga balakid, marami pong mga resistance sa mga prayers po natin. Maraming bagay na gusto po gumandang sa ating mga panalangin. At kailangan po natin i-overcome. Kailangan po natin yung sirain o kaya buksain. Okay? So kailangan nating labanan. Kaya po itinuro po ng Diyos yung tatlong antas po ng panalangin po na yan, na hanapin natin siya. At kung hindi po humingi po tayo sa Kanya yung una. At kung hindi po umubra yung paghingi po natin, hanapin natin siya. We go to the next level of prayer. Hanapin po natin siya. At kung hindi pa
pa rin po natin hanapan. Sige, kumatok po tayo ng kumatok hanggang sa buksan po ng Panginoon ang pintuan ng kasagutan ng ating mga pinapanalangin. So, ang demonyo po, ang diablo, si Satanas, ayaw po niya na tayo po ay manalangin. Ayaw po niya na tayo ay dumulog po sa Diyos. Kaya patuloy ang paggawa po niya ng hakbang para pilit po tayo pinipigilan na manalangin. Dahil alam po ni Satanas na kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, maging siya rin po naunawaan niya na tayo ay napapalakas. There is power when we pray. So naintindihan ko yan ng demonyo. Kaya ayaw niya na tayo ay manalangin, kaya ginugulo po niya. Diba? Marami pong beses na kahit gusto po natin manalangin, parang yung isip po natin ay ginugulo ng demonyo. Yan. At ang panalangin po, alam po natin na ito ay nagbibuild po ng connection natin sa ating Panginoon. And the more na tayo ay kumukonekta po sa Diyos, the more na nai-empower po tayo, napapalakas po tayo, mga kapatid. Di ba? So, ang isang pong bagay, ang isang pong makinarya po na pinapatak po ng isa pong ng kuryente, sabihin po natin. Kahit po napakaganda po ng bagay po na yan, original pa yan na isang gamit, kung hindi po yan nakasaksak doon po sa source, wala pong halaga, wala pong silbi. Amen? So, ganun po yun, mga kapatid. Ang prayer po, kapag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon, the more po na tayo ay napapalakas. Kaya kung hindi po tayo nanalangin, mararamdaman po natin na tayo po ay napapanghinaan. Humihina rin po yung ating spiritual po na buhay. At naapektuhan pati po yung ating mental, emotional, yung mga pagkikilos, yung gawain po natin. Kaya napakahalaga po ito, mga kapatid. And maintindihan po natin dito that prayer opens the doors of blessing. Amen. Binubuksan po ng prayer, ang panalangin, nagbubukas po ito ng daan para sa ating mga pagpapala at sa ating mga biyaya. So, ang desperate po, kami yung desperate sa Tagalog, desperado, yung malalim po na pagnanais natin sa panalangin. Ano? Ito po ay, it touches the heart of God. Kumbaga, hinihipo or napapalambot po yung puso po ng Panginoon. And it causes the hands of God to move. When we desperately pray, yung bang malalim po, at alam ko po tayo pong lahat ay meron pong mga pinapanalangin, matagal po nating inaasam, gusto po nating matanggap na kasagutan sa ating mga panalangin. So yung malalim po na pagnanais natin yan sa pananalangin sa Diyos, ito po ay nagpo-close po na parang touch po yung heart po ng Diyos, and then it causes the hands of God to move. At ito po ay makikita po natin, in-exemplify po ito ng isang babae po sa Biblia. Siya pong pag-aaralan din po natin, tingnan po natin itong kwento po ng isang babae, kung paano po niya ipinakita, paano po niya na-touch yung heart, okay, ng puso ng Panginoon para po siya ay kalugdan at sa bandang huli, sinagot po ng Panginoon yung kanyang kahilingan. So, ito rin po, yung kwento po ng babae ito po sa Biblia, makikita po natin yung pag-apply po niya sa tatlong level o tatlong antas po ng panalangin. Kaya, tumago po tayo doon po sa Matthew chapter 15, mula po sa verse 21 hanggang sa verse 28. At dahan-dahanin po natin tingnan kung ano po yung mga pwede po natin matutunan po dyan. So verse 21, sabi niya, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Okay? May isang Kananea na naninirahan doon. So ito na po yung isang babae na taga-Kanaan. Okay? Lumapit siya kay Jesus at nagmamakaawa. Okay?
Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Mga kapatid, dito po sa gitnang silangan, dito po sa Middle East, sa kultura po nila at sa tradisyon po nila, parang hindi po ganun katulad sa atin na ang lalaki at babae ay basta-basta po nag-uusap. Para bang napakailang po dito na kausapin mo yung mga babae. So, sa panahon po na yan, ito po action po, yung ginawa po ng babae na paglapit sa Panginoon. Siya po yung babae, lumapit po sa lalaki, ang Panginoon, ay para pong isa pong kabastusan at parang napakawalang hiyaw po ng babae nito na lumalapit po siya sa isang lalaki na hindi po niya kilala at nagmamakaawa. Okay? So, makikita po natin dito, subalit kahit man ganun, ang babae nito ay hindi po nagpatinag. Okay? Hindi na po niya inisip ang sasabihin po ng ibang tao sa kanya. Hindi na po niya inisip na kahit sabihin po ng isang tao o ng mga tao sa kanya na napakawalang hiya ng babae ito, siya ay lumalapit sa Panginoon o sa isang lalaki. Alam niyo po, nung siya po ay humingi sa Diyos, ano po ang sumunod po? Ano po ang sumunod diyan sa na nangyari? Basahin po natin. Pero hindi sumagot si Jesus. Aba? Doon pa lang, mga kapatid, yung hindi po pagsagot ng Panginoong Jesus sa kanyang paghingi at pagtawag, parang masakit na po yun. Amen? Na-experience po ba natin, mga kapatid, yung tayo po ay nare-reject? Di ba masakit po yan? So ganyan din po, para po kung titingnan po natin, siya po ay talagang nagsusumidhi po yung kanyang paghingi po ng tulong sa Panginoong Jesus. Pero itong Panginoong Jesus, hindi po siya sumagot. At ito'y dinagdagan pa po ng kanyang mga alagad. Ano pong ginawa nila? Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, paalisin niya po, niyo na po ang babae niya, dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Grabe imbis po na yung mga alagad po ng Diyos, sabihin nila, tulungan nila para makalapit, makahingi yung babae sa Panginoong Yesus, tulungan nila na matulungan ng Panginoong Yesus siya. Sila pa mismo ang nagtataboy, nagsasabing, paalisin niyo na yan. Ang babae na yan, nag-iingay lang siya at sunod siya ng sunod sa atin. Pero makikita natin dito, mga kapatid, na parang katulad din po yan pala ng ating panalangin, na hindi po siya nag-give up. Sa una po, kahit po siya inireject o kahit po siya hindi po pinansin, hindi man po nagsalita ang Panginoong Jesus, hindi po siya tumigil. Kaya pinagpatuloy pa rin niya. Kahit anumang sinabi po ng mga alagad ng Panginoon, pinipigilan siya, pinagtatabuyan na, hindi pa rin siya bumigay. Kaya sa verse 24, sinabi ni Jesus sa babae, o ngayon sumagot po ang Panginoong Jesus, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Sumagot lang ang Panginoong Jesus, pero hindi po yung kasagutang gustong marinig po ng babae. O di ba parang nadagdagan ulit yung sakit po, yung sama po ng loob, yung tutusin. Masakit po yun. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi ako pumarito, hindi ako sinugo para sa mga ibang tao, para lang sa mga Israelita. At hindi ka kasama doon dahil taga-Kanaan ka. O di ba masakit po yun? Okay? Pero anong ginawa ba ng babae? Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Praise God. Imbis po na umalis yung babae na puno ng sama ng loob, imbis po na umalis yung babae na walang nakala, hindi po siya bumitaw. Amen?
imbis po na tumalikod, all the more na lumapit pa siya sa Panginoong Jesus. At ginawa pa niya, lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo ako. Di ba napakaganda po itong halimbawa po ng isa pong pananalangin. Tayo pong lahat, mga kapatid. Alam ko po meron po tayo, marami po tayong mga kahilingan sa Diyos. Maaaring matagal na po natin hindi at hindi pa po nasasagot. Ito po, huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong bumitaw. Na patuloy lang po na lumapit po sa ating Diyos. Dahil pasasaan at pasasaan ba? Makikita po natin kung ano ang sumunod po na nangyari dito. Ano po kaya ang nangyari kung itong babae ay sa una pa lang ay bumitaw na po sa kanyang pananalangin? Meron kaya siyang mapapala? Tingnan po natin. Sa verse 26 na yan, sabi nga, sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Mas grabe pa po ito, mga kapatid, ano? Parang, kung tutusin, naihalintulad na po yung babae na parang isang animal. Grabe, ano? Mas mabuti na lang po siguro na hindi na po nagsalita ang Panginoong Jesus para hindi po madagdagan yung bigat ng loob na dinadala ng babae nito. Masakit po yun. Sasabihan na kalang na, halimbawa, kahit pabiro lang na hayop ka masakit po yun. Ngunit sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. You do not deserve. Okay? Hindi ka deserving sa biyaya sa pagpapala. Pero itong babae, despite na ganun po yung narinig po niya, kahit ganun po yung narinig niya, dahil kinikilala niya, alam niya na si Jesus lamang ang makakasagot sa kanyang panalangin at makakatulong po sa kanya. Masakit man natanggapin at marinig yung sinabi ng Panginoong Jesus, ay hindi pa rin po siya bumitaw sa kanyang paghingi ng tulong sa Panginoong Jesus. Ano ang sabi niya sa sumunod po na verse? Sumagot naman ang babae. Tingnan niyo, mga kapatid, hindi pa rin po siya buwibitaw. Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. So parang ganito po, i-reward po natin, sabi niya, sige, Panginoon, ibigay mo sa kanila yung tinapay. Sapat na sa akin kahit po yung mga nalalaglag lang na bubog ng tinapay. Masagot lang ang aking panalangin. Hallelujah. Amen. Ganyan po yung pananampalataya, yung masitipong, malalim na pagnanais po ng babae dahil gusto mo po niyang gumaling po yung kanyang anak. Kaya sabi niya, sige, wala pong problema. Ibigay mo sa kanila yung tinapay, Lord. Okay lang sa akin, kahit yung nalalaglag na bubog lang ng tinapay. Gagaya po ng pandesal, di ba? Pag ang pandesal, marami pong nalalaglag. Okay na sa akin yun, Lord. Basta ang mahalaga, gumaling po yung aking anak. Grabe po yung pinakita po niya, masitihing pagnanais, pananampalataya niya na gumaling po yung kanyang anak. Yun naman po, in the first place, ang kanyang hinahanap. Yung gumaling po ang kanyang anak. So ano po ngayon, mga kapatid, yung matagal po natin pinapanalangin, naway gumaya po tayo dito po sa babae po na ito. Napakarami pong mga resistances, napakarami pong pumipigil po sa kanya. Pero hindi po siya nagpadala sa emosyon, hindi po siya nagpadala sa sitwasyon. Nagpatuloy lang po siya na humiling po sa Panginoon. At sa bandang huli, ito po ang naging kasagutan po sa kanyang patuloy na paghingi po sa Panginoon. Ang panghuli po nating verse, sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Hallelujah. Mangyayari ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling yon ay gumaling ang anak ng babae. Purihin po ang Panginoon. Amen. Nangyari po, natugon po yung kanyang panalangin.
nang dahil nakita po ng Diyos yung kanyang pananampalataya, yung malalim po niyang pagnanais, na kahit sa kabila po ng maraming mga sinabi na dumadang po sa kanyang panalangin ay hindi po siya bumitaw. Bandang huli po, tinanggap po niya ang kanyang hinihiling sa Panginoon. Tinulungan po siya ng Diyos. Nakita po ng Panginoon na ito ay may tunay na pananampalataya. Hindi siya bumitaw. Kahit na pinigilan ko na siya, kahit na anong sinabi ko, pinakita pa rin niya. Kaya sa oras din po na iyon, gumaling ang kanyang anak. Dito makikita natin po na prayer po, desperate prayer po natin. Talagang binubuksan po niya ang pintuan po ng ating mga pagpapala. Amen? Yung puso ng Panginoong Jesus ay lumambot. Hallelujah. Pinalambot po ng pananampalatayong matindi po pagnanais nitong babae na gumaling po yung kanyang anak. Kaya ganyan po ang Panginoon. Malambot din po ang puso po niya. Ngunit tinitingnan din po niya sa atin kung meron ba talaga tayong pananampalataya at malalim po na pagnanais na masagot po ang ating mga panalangin. So, isa pong aral muli bago tayo magtatapos ay ang panalangin po na ini-offer po natin na meron pong pananampalataya, malalim po na pagnanais ay makapangyarihan po. Powerful po yan, mga kapatid. Dito rin, mga kapatid, wala pong imposible at wala pong mahirap para sa Panginoon. Kaya tayo pong lahat, mga minamahal, ng mga kababayan po namin dyan, huwag po tayo mawalan po ng pag-asang patuloy na tumawag po sa Diyos. Nariyan man po kayo sa loob, may mga challenges. Ganon din po kami dito sa labas. Marami din po tayo mga challenges. Pero huwag po tayong bumitaw sa pananalangin. Kaya kung ano man po yung ipinapanalangin mo, hinihiling sa Panginoon, darating at darating po ang oras at tamang panahon, sasagutin po yan ng ating Panginoong Diyos. Huwag lamang po tayong bumitaw, kagaya po nito, babae po na ito. Despite po na masakit po yung kanyang mga narinig, ay hindi pa rin po siya bumitaw. May encourage po tayo doon sasabi na, sige, sa kanila na lang yung tinapay. Okay lang sa akin kahit yung bubog ng tinapay na uhulog. Ang mahalaga sa akin ay gumaling po ang aking anak. Kaya sa oras po na yan, sa bandang huli, tinanggap po ng babae ang hinihiling po niya tulong sa Panginoong Yesus. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Ang Diyos po na sumagot po sa Kanya ay siya rin pong Diyos na ating pinaglilingkuran po ngayon. Maniwala lang po tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po at yan lamang po ang aking may babahagi po sa atin at maganda at mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama, maraming salamat po sa mga naipahayag mo pong salita sa amin. Naway patuloy po Diyos na silihan mo ito ng iyong dakilang Espiritu Santo upang hindi ito nakawin ng demonyo. At Panginoon, salamat. Naway patuloy po kaming panatagin sa aming pananampalataya, sa aming kaisipan. At matulad po nawa po kami dito sa ginawa po ng babae na sa kabila po ng mga hadlang at balakid ay hindi po siya nagpatinag at bumitaw sa kanyang pananalangin po sa iyo. Dahil alam po namin na nasa iyong kamay, ikaw po ang susi po ng aming mga biyaya at pagpapala, maging sa kalayaan po na hinihiling po ng mga kapatiran. Alam po namin na nasa iyo po lahat at sa tamang oras, takdang panahon ay ibibigay po, Panginoon. Salamat po Diyos, pagpalain mo po nawa ang buhay ng bawat isa na naririto, Ama. At salamat po Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen.